Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay tinanong ng Pariseo kung kailan itatatag ang kaharian ng Diyos. Sumagot siya, ang pagsisimula ng paghahari ng Diyos ay walang makikitang palatandaan. At wala ring magsasabing nagsisimula na riyon o rini. Sapagkat ang totoo'y nagsisimula ng maghari ang Diyos sa puso ng mga nananalig sa Kanya. At sinabi niya sa mga alagad, darating ang panahong hahangarin ninyong makita ang isa sa mga araw ng anak ng tao. Ngunit hindi ninyo makikita iyon. At may nagsasabi sa inyo, naroon na siya o nariyan na. Huwag kayong pumunta upang siya'y hanapin. Sapagkat pagsapit ng takdang araw, ang anak ng tao ay darating na parang kidlat. Ngunit kailangan munang magbatas siya ng maraming hirap at itakwil ng mga tao sa ngayon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang gabi po mga kapatid ko kay Kristo. Good evening po sa inyo. Good evening mga online viewers at good evening po mga parishioners ng Santo Niño de Congreso Parish. Magandang gabi po sa inyo. Good evening. Magandang gabi, Father. At mga online viewers, muli ang pakiusap po ay ibahagi po natin ang salita ng Diyos sa ating buhay. Ibahagi po natin itong mabuting balita sa pamamagitan ng click share, i-like at i-heart po ninyo ang banal na misa. Para sa ganun ay tayo ay magkaroon ng karunungan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. I would like to underscore the importance of wisdom as stressed on the first reading. Ganda yun eh. Ito yung simula ng karunungan. Ito yung mga nababasa ko nung ako'y high school at medyo napapariwara, napapalayo sa Diyos. Ngunit dahil sa pagbabasa ko ng Bible, ito yung in the book of wisdom, ako'y nabighani. At ito yung mga verses na ito. Maganda ang nasasaad sa unang pagbasa. At nais natin bigyang importansya ito. Wisdom. Ang diwa ng karunungan ay matalino at banal. Iba ang katalinuhan, iba ang karunungan, at iba ang kabanalan. Pwede kang maging matalino, pero hindi ka pa pwedeng maging marunong at banal. Ngunit kung ikaw ay marunong, a man of wisdom, a person of wisdom, you can also be knowledgeable in certain things and also a man of holiness or a person of holiness. Amen? Hindi lahat ng matatalino maraming karunungan. At hindi lahat na may mga pinag-aralan ay merong karunungan. Saan nakikita ang karunungan? Saan napupulot ang karunungan? Sa buhay ng tao. Sa buhay ng tao, sa kanyang pagmumuni-muni, sa kanyang mga karanasan, sa kanyang pagbubulay-bulay, sa kanyang mga napagdaanan sa buhay, lumalago ang tao sa karunungan. Kaya nga, presupposing a person with age, a person who advances in age is supposedly a person who advances in wisdom. Ang taong habang lumalago sa edad o gulang ay lumalago rin sa karunungan base sa karanasan sa buhay. Kung ang bawat karanasan ay pagninilay-nilayan, pag-iisip-isipan at pagbubulay-bulayan, ang mga karanasang ito
ay magiging sandata sa paglago sa karunungan. But unfortunately, not old people are persons of wisdom. May mga taong may edad, kung kailan nagkaedad, saka naman nagkaroon ng problema. Saka naman naging bugnutin sa buhay. Kung kailan habang tumatanda, lalong nangangaway. Lalong tumatanda, lalong naghahanap ng away. Kaya nga, sana habang tayo'y tumatanda, habang tayo'y lumalago sa edad, lumalago rin sa karunungan sa buhay. Bakit? Sasabihin po natin sa pamamagitan ng unang pagbasa. Iisa ang kanyang kalikasan, ngunit nagpapakilala sa maraming pamamaraan. Siya'y dalisay at walang katawang material at malayang magparoot parito. Malinis, nagtitiwala at di maaaring mapinsala, maibigin sa mabuti, matalas at di malulupi. If you possess wisdom, this wisdom of yours will not be taken away by other people. Hindi maaalis ang karunungan sa buhay mo. Ano man ang mangyari, kahit may COVID-19, hindi maaalis ang karunungan iyong nakuha base sa iyong mga karanasan sa buhay. Father, ano ba ang karunungan? Ano ba ang wisdom? Ito, ang karunungan ay makapagkakawang gawa, mabait, matatag, tiyak, hindi nababalisa, makapangyarihan at nakikita ang lahat ng bagay. Ang karunungan ay laganap sa lahat ng diwang matalino, matalas at dalisay. So therefore, good characteristics lead to wisdom. All good characteristics, or shall I say, all holy qualities and characteristics attribute to wisdom. All. Pagkat ang karunungan ay mas maliksi kaysa damdamin. At dahil sa kanyang kadalisayan, siya'y laganap sa lahat ng bagay. Siya ay tilamsik ng kapangyarihan ng Diyos. Tilamsik ng kapangyarihan ng Diyos. Ano yung tilamsik, no? Tumitilamsik. Nanggagaling sa kapangyarihan ng Diyos. Parang nagbibigay, no? Alam niyo yung tilamsik, yung nagmumula sa kapangyarihan ng Diyos. Maningning na silahis ang kanyang kaluwalhatian, kaya walang marumi na makalalapit sa Kanya. Alam naman po natin, the personification of wisdom is, the full possession of wisdom is the Lord Himself. No? Nasa Kanya ang lahat ng karunungan. Nasa Kanya ang lahat ng pag-iral ng karunungan. The personification of wisdom is the Lord Himself. And we are created by God. We are created by the Lord in His image and in His likeness. Tayo ay kalarawan at kawangis ng Diyos. Kaya ang bawat isa sa atin ay may tilamsik ng karunungan. Nag-eengganyo sa karunungan. Paano ba natin madidistinguish ang karunungan sa katalinuhan? 1 plus 1 equals 1 plus 1 equals, huy, kinakausap ko kayo. 2, ay salamat naman.
2 plus 2 equals 4. Knowledge. At hindi ito 1 plus 1 today will be 1 plus 1 for how many years? And it will not change. Okay? Maliwanag po. And that is what you call knowledge. But what is wisdom? Ito, since marami akong kinausap na ikakasal ngayong December, ang dami nila ikakasal at may mga dadagdag pang ikakasal sa December, ang parating sinasabi sa scripture, kaya hindi na sila dalawa, kundi isa. So, kala ko ba 1 plus 1 equals 2? Ba't dito sinasabi sa sacred scripture, 1 plus 1 equals 1? Question mark. Anong ibig sabihin nun? Wisdom. Kaya hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Ang taong haharap sa dambana para sa kasal at mag-iisang dibdib, magtataling puso sa dalawang katawan ay magiging isang katawan. Kung ano ang sakit ng asawa, yun din ang sakit ng asawa. Kung anong kapighatian ng isang asawa, yun din ang kapighatian ng kanyang asawa. Kung anong tagumpay ng isa, yun din ang tagumpay ng isa. Wisdom. Karunungan na sa pag-aasawa, sa buhay mag-asawa, ang pagsasama nila ay pagiging isa. Wisdom. Marahil sa mga walang asawa, nauunawaan lang nila iyon. Ngunit sa may asawa, nararamdaman iyon. Tama ba yun, doktora? Ang sakit ng isa, sakit din ng asawa? Oh, yes. Ang tagumpay ng asawa ay tagumpay din ng isa? Yes. Wisdom. At maraming mga karunungan na base sa mga karanasan ng buhay. At habang ikaw ay lumalago sa edad, dumarami ang iyong karunungan base sa iyong pagninilay, at habang dumadami ang karunungang, lumalago ang buhay kabanalan. Kaya ang sabi pa nga, siya ay sinag ng walang hanggang liwanag. Salaming kinababakasan ng mga gawa at kabutihan ng Diyos. Bagamat nag-iisang karunungan, magagawa niya ang lahat ng bagay. At bagamat siya hindi nagbabago, nagbabago niya ang lahat ng bagay. Sa lahat ng salinlahi, siya'y lumalagay sa mga banal. At ang mga ito'y ginagawa niyang mga propeta at mga kaibigan ng Diyos. Walang pinakamamahal ng Diyos nang higit pa sa mga taong nawiwili sa karunungan. Ang panalangin natin sa gabing ito, sa ating pagninilay sa banal na misa, sana'y tayo'y lumago sa karunungan ng Diyos. Sana'y tayo'y lumago habang tayo'y lumalago sa edad, lumalalim din ang ating mga karanasan sa buhay at lumalago rin ang buhay espiritual natin. May mga na-interview akong mga anak. Sabi ng mga anak, Father, minsan ang hirap-hirap magpalaki ng mga magulang. Minsan, kung sino pang mga magulang, yung pa ang matigas ang ulo. Pag sinabi mo nang huwag kumain ng madami, kain pa rin ng madami. Pag pinagbawalan mo kung anong gawin, magagalit pa sa'yo.
ang sasabihin, nagmamalaki na ang mga anak. Minsan, ang mga magulang hindi maunawaan ang mga anak. Kaya ito ay hamon sa atin, kahit din sa mga anak, na habang tayo'y lumalaki, umuunlad din ang buhay, kabanalan, sapagkat tayo ay nakakalikom ng karunungan sa buhay. Lord, grant us wisdom. Grant us your love, your holiness, that we will endure our life forever.